Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Kamusta ang inyong mga buhay-buhay dyan? Another day, another uratan session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Lahat ng mga buwisit, salot, suwitik na mga nasa gobyerno. Lahat ng mga magnanakaw, sindikato, kuratong baliling sa lipunan. At lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Muli po tayo po ay nagpapaalala sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng Banateros. Mga Banateros worldwide, dyan sa Amerika, Canada, Europe, Middle East, dyan sa Asia. Ayan, magandang araw po sa inyo at mag-iingat kayo. Oo, shout out sa inyong lahat. Yung mga nanonood po na hindi mo po na-subscribe, lambing-lambing lang. Oo, pwede mag-subscribe tayo. At yung mga nakasubscribe naman at yung mga bagong subscribers natin, lambing naman. Pa-share naman sa inyong mga YouTube and Facebook ng sa inyong mga social media nitong ating vlog content, nitong ating upload. Oo, mag-like, mag-share, mag-comment na din mga bossing para sa ikauunlad ng bayang Pilipinas. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ay, kamusta naman ang mga kababayan natin diyan sa mga nasalanta dyan sa Surigao? Ay, hindi pala Surigao. Masbate. Oo, Masbate. Yung mga kababayan natin dyan sa Cebu. O, kamusta naman po kayo? Balitaan nyo kami. May mga aftershocks pa ba dyan? Make sure na kayo po ay dry. Kayo po ay there's a roof above you. Kayo po ay nakakapagpahinga ng maigi. Ingat-ingat lang po and dasal-dasal. Pasensya na ha. Pasensya na kayo dahil pasensya na kayo dahil naapektuhan tayo, kasama tayo sa mga apektado sa kademonyohan ng pamahalaan na ito. Yung karma nila tayo ang nagsasuffer. Oo, lagi ninyong iisipin na sa tuwing kayo ay nakakalamidad na dedilubyo, yung mga nasa gobyerno patulog-tulog lang, panakaw-nakaw lang, pakain-kain lang, pakuya-kuya-kuy lang. O, lagi niyong tatandaan yan ha, na sa tuwing kayo'y hirap na hirap sa araw-araw sa pagtatawid sa inyong buhay, may mga asawa, kabit, anak sa labas, mga bastardo, ng mga politiko na napakasarap ng buhay ngayon, kumakain ng daan-daan libong halaga ng mga karne, umiinom, naglalasing, sumisinghot, nagdodroga, nagsa-shopping. Oo, at namamasyal-masyal kung saan mang palop-palop ng mundo. Gumising kayo ng maaga araw-araw mga kababayan para kayo'y pumasok sa trabaho at kayo'y makaltasan ng mga buwis. Kawawa naman yung mga nepo babies, baka naman magutom sila. Kaya yung mga kababayan natin, ingat-ingat. Kailangan po nating humaba ang ating mga buhay, mag-ehersisyo. Kailangan humaba ang ating mga buhay para marami pa silang buwis na mananakaw sa atin, ha? Malapit na naman eleksyon, hindi nyo magugulat kayo.
Magugulat kayo, 2026 na, 2027 na, kampanyahan na naman, eleksyon na kagad sa 2028. Pinaka-importante yan. Dahil presidente ng Pilipinas ang iboboto natin dyan. Kaya gamitin ninyo lahat ng mga sama ng loob ninyo, i-channel ninyo lahat yung mga sama ng loob ninyo into voting for the right people. Huwag kayong gagamit ng magpapagamit sa mga politiko, kukuha ng mga pera, ayuda sa mga hayop. Oo, dahil nagiging part kayo ng corruption. Huwag kayong tatanggap. Kung pwede, huwag kayong tumanggap. Yung iba kasi nagsasabi, tanggapin nyo lang. Pera nyo naman yan, tapos huwag nyong iboto. Mahirap din kasi yan. Oo, nakikita kasi ng Diyos yan eh. Pag nakita ng Diyos na galing sa nakaw, galing sa pangungulimbat, yung pinakikinabangan mong pera, damay ka sa karma. O tingnan mo ngayon, di ba sinong mga magnanakaw? Yung mga magnanakaw nasa gobyerno, tama? Di ba? Magnanakaw sila sa inyo, tapos yung mga ninakaw nila ibabalik nila sa inyo in a form of ayuda, lagay, mga vote buying. Kayo naman, tanggap kayo ng tanggap. O nagtataka pa kayo kung bakit nadadamay tayo sa delubyo. Nagtataka pa kayo kung bakit binabaha kayo. Nagtataka tayo bakit nililindol tayo. Nagtataka tayo bakit binabagyo tayo. Papaano? Yung pera na galing sa nakaw, na ninakaw ng mga politiko, pinakikinabangan nyo din. Tinatanggap nyo kasi, uy, pera ko din yan. Yun na nga, galing pa rin sa nakaw yun. Kahit pera mo yun, galing sa nakaw yun, tinangkilik mo yung perang galing sa nakaw, madadamay ka talaga. Ninakaw nila yung pera para sa flood control project, tapos pinambigay sa'yo ng ayuda, tuwan-tuwa ka, binoto mo pa sila. Kaya ngayon, yung mga flood control, nung bumigay yan, sinong unang naapektuhan? Ikaw. Ikaw na tumanggap ng lagay. Ikaw na tumanggap ng ayuda mula sa mga kawatan sa Pilipinas. Damay ka. Tingnan mo ko, hindi ako nadadamay. Tingnan mo ko, hindi ako nadamay. Bakit? Hindi ako tumatanggap ng ayuda. Hindi ako tumatanggap ng bayad galing sa mga kawatan. Hindi ako naninira ng mga mabubuting tao para sa pampolitikang para sa pampolitika ng mga politiko. Tingnan mo, kahit anong bagyo, hindi ako nababaha. Now, question yourself. Kasi, no nakaraang vlog na, iniisip ko nga kawawa rin tayo mga Pilipino kasi nadadamay tayo sa karma. Naisip ko, kaya tayo nadadamay sa karma. Kasi nga naman, pinakikinabangan natin yung pera na galing sa nakaw eh. Ako, sa akin, mali talaga yung mali talaga yung, although sinabi din ni Pangulong Duterte yan na tanggapin nyo, pera nyo yan eh. Sinasabi ng mga politiko yan, tanggapin nyo, pera nyo yan eh. Pero naisip ko, oo nga naman, yung pera na yun galing sa nakaw, so may bahid na yun eh. Kumbaga, blood money na yun eh. Meron ng masamang nakapaloob doon sa pera na yun na when you accept it, pati yung kasamaan, yung karma, nung pera na yun, madadamay talaga kayo. Yan ang mangyayari. Nadadamay tayo. Yung mga substandard projects na kinulimbatan nila, tapos tinanggap nyo rin yung mga pera, mga ayuda nila, mga bribe nila, kinuha nyo rin. Wala, kasapakat kayo. Di ba? Parang lang yan eh, anti-fencing law, di ba? Yung anti-fencing law, tingnan mo. Itong bagay na ito, ninakaw. Tapos ibinenta sa'yo, wala ka namang alam na galing yan sa nakaw. Diba? Wala kang alam, galing yan sa nakaw, kinuha mo lang, tinanggap mo lang. Ano nangyari? Nadamay ka nung nahuli yung magnanakaw, saan mo binenta kay ganito? Pati ikaw kulong. Kahit wala ka namang kaalam-alam, kahit naman malinis ang puso mo sa pagbili ng gamit na yon, dahil talagang kailangan mo yon, nadamay ka pa. Kasi nga, ignorance of the law excuses no one. So regardless kung alam mo yun o hindi, the fact na may batas na bawal bumili ng nakaw, alam mo hindi, damay ka. Ganyan din ang rule of nature. Ganyan din ang law of nature. Ganyan po ang law of nature mga bossing. Na kung ano ang tinanggap mo, mamaya mo may anthrax yan, mamaya mo may HIV yan, may Ebola yan,
Kahit hindi mo alam, pag buklat mo na ganun dahil patay gutom ka sa pera, meron palang pulbos yan na nakakamatay, patay ka na. Dahil sugapa ka. Oh, so ayusin natin, baguhin natin yung paradigm, baguhin natin yung norms. Pagdating ng eleksyon, may nagbibigay ng pera, tiisin nyo na. Kasi 5,000, 10,000, pag kinuha nyo yan, nilamon nyo, nilunok nyo, tinain nyo. Wala na yan. Oo, ako ganyan akong klaseng tao, mga bossing, na kapag ako, di ba, meron akong pera, no, binili ko ng isang bagay, tapos palpak yung bagay na yun. Hindi na ako nagsisisi. Oo, na parang shit, sayang yung pera ko. Hindi na ako ganun, kasi sa akin, basta lumabas na yun, wala na yun. So, yung pera na yan, lilipas din yan, mauubos din yan. Di naman yan habang buhay, nakadikit sa mukha mo eh. Oh, pero habang buhay, yung pinanggalingan niyan na nakaw, yung karma niyan habang buhay niyong dadalin. Oh, kaya ang pinakamaganda, wag na kayong tumanggap, ha? Bumoto na lang kayo ng tama, naayon sa inyong konsensya, naayon sa inyong preference, tapos doon tayo magsimula, mga bossing. Oh, di ba? Oh, alam nyo ba kung saan galing? Ha? Alam nyo ba kung saan galing yung mga ibinibigay sa inyo ng mga politiko, ha? Oh, dito yan galing yung binibigay sa inyo ng politiko, ha? Oh, tingnan niyo to. Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismong nag-iimbestiga? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang kontraktor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan, ba't ko pinakita to? O, gusto ko lang maintindihan ninyo na sa kabila ng inyong paghihirap, may mga ganitong mga tao. O, may mga ganitong mga tao na nasa kapangyarihan na lintik ang sarap ng buhay, rangya ng buhay habang kayo namamatay kayo sa baha, namamatay kayo sa leptospirosis, namamatay kayo sa dengue, namamatay kayo sa mga sakit na nakukuha ninyo from natural calamities, nadadaganan kayo ng mga kisame, dingding. O, tingnan nyo itong mga to. Sila yung supposedly pumuprotekta sa inyo, ganito ang ginagawa nila sa inyo. O, itong video na to, I was supposed to show it to you couple of vlogs ago. Kaya lang tinake down to ng bilyonaryo. Buti na lang somebody recorded this. Kaya ayan, may papakita natin sa inyo. This was taken down by bilyonaryo. Bakit? O, malamang. O, kasi ganyan, negosyo yan eh. Negosyo yan eh. Ito, hindi totoo to ha. Fake news to. Oo, pero pwedeng in-expose nila yung isang tao. Tapos yung isang tao called them, paid them, pwedeng ganun, pwede rin hindi. Oo, paid them and then they took it down. O, minsan negosyo rin kasi yan eh, di ba? Matatandaan ninyo, may mga reporter na ganyan. Babanatan nila yung isang politiko, tapos yung pala magpapabayad sila. Pag binayaran na sila ng politiko na yun, titigilan na nila. Ganyan din yung mga makakaliwa. O, kakanain nila yung union ng isang kumpanya. Kakanain nila yung kumpanya, tapos yung kumpanya babayaran yung ralista. O, tapos bati-bati na. Yung union, wala na, nganga. Diba? Ganyan ang style ngayon. O, but anyways, balik tayo doon sa totoong istorya na bukod na mga bayarang media, di umano. Itong mga politiko natin, ganito sila mamuhay sa Pilipinas. Gusto kong ipakita to sa inyo, reality check. At saka para sampal sa pagmumukha ninyo na ito yung mga taong ibinoboto ninyo. Kayo, oo, binoto nyo tong mga to. Ngayon sa social media, ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. 1 billion peso garage. 1 bilyon na garahe. Garahe lang ito ah. Ibig sabihin, yung mga sasakyan na nandirito, 1 bilyon. Pag ang 1 bilyon daw ay 1,000 1 milyon. 1,000 1 tuwa. Buong bansa. 1,000 milyon para makabuo ka daw ng 1 bilyon. Putang ina, ang dami nun. Oh, kita ninyo, 1 bilyon yung garahe niya. Gaano kadami yung garahe, yung sasakyan sa garahe ng mga Diskaya?
Oo, billion ba yung halaga nung garahe ng mga Diskaya? If I'm not mistaken, wala yatang 1 billion yun eh. Siguro more or less mga nasa 500 million yung halaga ng kanilang mga sasakyan. Ang dami nun ha. Ilan lang ang luxury vehicle nila doon sa mga sasakyan nilang mga Diskaya? Oo, sabi nila mga 15 to 20 luxury vehicles. 20 luxury vehicles, lahat na ng mga vehicles doon ay local na, pag-aari na ng kumpanya nila. Pero ito, gobernador ha. Gobernador, 1 billion ang halaga ng sasakyan niya. Saan galing to? O ngayon, Bureau of Customs, I challenge you. Pumunta kayo sa bahay ng gobernador na ito, tapos tingnan ninyo kung kumpleto bang papeles ng mga sasakyan na yan. Kasi kung 1 billion yung halaga ng sasakyan na yan, gaano kalaking buwis dapat ang binayaran netong gobernador na ito? Sa sasakyan lang 1 billion. Magkano ang taxes ng mga sasakyan? Usually, yung sasakyan, kung magkano yung halaga niya sa market, ganun din kalaki yung tax na babayaran mo. Kung 50 million siya, ang babayaran mong taxes, 50 million din. So, 100 million isang sasakyan. 1 billion ito, and mga luxury vehicle ito, wala itong mga manufacturing sa Pilipinas. Exported. Mali, imported lahat ito. Galing to sa ibang bansa, pinapunta rito. Saan dumaan na puwerta ito? Saang pier dumaan ito? At nagbayad ba itong gobernador na ito ng buwis? Oh, di ba? Yan ang dapat na tinitingnan natin. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Imagine, 8 lang, 8. 8 luxury cars, 1 billion ang halaga. Mas matindi pa to sa mga Diskaya. Yung mga Diskaya, yung garahe nila, wala pang 1 billion. Yung mga sasakyan nila doon, mga bossing, yung mga sasakyan nila doon, sa more or less 500 million na halaga ng sasakyan, 20 hanggang 15. Yung mga luxury vehicle. Pinakamahal pa yung Rolls-Royce na Phantom. Phantom, yung merong payong, 10,000 isa ng payong na yun. Dollars $10,000 yung halaga ng payong na yun. 2 payong yun. So payong pa lang, $20,000 na, million na. Wala silang Lamborghini, wala silang sports car, puros mga SUV at saka mga SUV at saka mga crossover. Ito, puro sports car. Saan ka? Sinong gobernador yan? Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ako? Wala. Wala kang gusto car. Hindi pili sa car? McLaren, syempre. okay. Ikaw? McLaren. Di McLaren. McLaren. Oh, McLaren. Sarap. Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito. Naku po. Oo, kay Pimentel. Di ba ito yung congressman na nagpatawag ng mga vlogger? Tapos, sinisilip yung mga vlogger kung paano sila kumikita, nagbabayad ba sila ng buwis, remember? Magkano ang mga sinisweldo ng mga vlogger? O hindi ba, pinatawag pa nila yung BIR? O hindi ba pinatawag kami ng BIR yung mga nagpunta dyan sa Congress? Oo, sinisilip yung aming mga finances. Syempre, employed tayo. So dahil employed tayo, meron tayong mga ITR. So alam nila saan nanggagaling at nagbabayad talaga tayo ng buwis.
O ito mismo yung tao na yun. O bakit ganun? O bakit siya hindi siya hinahabol? Bakit siya hindi siya tinatanong? Magkano lang ang ng gobernador? Magkano lang ang sweldo ng gobernador? Wala namang kalahating milyon. Ang gobernador yata 300,000 lang ang sweldo niyan. Paano niya ma-afford yung 1 billion na garahe? O hindi ba? So ang iniimbestigahan, normal na tao. Yung mga politiko na dapat frugal, yung mga politiko na dapat simple, ayan, tingnan mo, sa sarap ng buhay. Sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, wala pang tugon. Pero yung mga vlogger, pag hindi nagpunta sa Congress, pakukulong. Contempt kagad. Hindi niya may papaliwanag to. Saan mo kinuha yung pinambili mo niyan? Ano po bang mga negosyo ninyo at yung mga negosyo po ba ninyo may conflict of interest ba? Nangungontrata ba kayo sa gobyerno? Ito po yung mga tanong ng mga lehitimo kasi kung sa'yo itong garahe na to, 1 bilyon, mga sasakyan pa lang, papaano naging bilyonaryo ka? Hindi ka naman kasama doon sa mga mayayaman na mga pamilya sa Pilipinas. Hindi ka naman Bilyar. Hindi ka naman Gokong Wei. Hindi ka naman Si. Hindi ka naman Tan. Hindi ba? Hindi naman ganun kayaman yung probinsya mo. Saan galing yung pinambili mo ng mga gamit na ito? Isang bagong post ang lumitaw. Isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel. Congressman, tas may construction firm. Hindi ba yan ang dapat iniimbestigahan ngayon, yung mga kontratista na kongresista? Yan ang problema sa bayang Pilipinas. Yung mga magagaling manilip, sila pa. Yung mga totoong may bahid ng conflict of interest. Pag may conflict of interest, corruption yan eh. Di ba? Kaya nga sana kayong mga kababayan ko, baka naman pwede. Baka lang pwede ha. Pag pumili naman kayo ng mga pauupuin ninyo sa mga probinsya nyo, siguraduhin nyo kayo yung yayaman, hindi sila. Siguraduhin nyo naman na pagsisilbihan kayo, hindi kayo magsisilbi sa kanila. Ang problema, yan, tatanggap na naman kayo ng bayad mula sa tao na yan. Ang daming pera, mantakin mo, sasakyan pa lang 1 bilyon na. Gaano karami yung pera niyan na hindi nakadeklara? Basta tumanggap kayo ng pera sa mga tao na kaduda-duda ang pagkatao. Tumanggap kayo ng pera na hindi alam kung saan galing yung pera na yan. Blood money yan. Pag tinanggap nyo yan, yung karma na kaakibat ng pera na yan, makukuha nyo rin. No wonder, apektado tayo sa lahat ng nangyayari sa bayan. Nagpabudol kayo kay Bongbong. Binoto nyo si Bongbong, sinabihan na kayo ni Duterte na sabog yan. Binoto nyo pa rin. Ano nangyayari ngayon? Di apektado kayo sa mga pagnanakaw nila. Tapos magrereklamo tayo. Ang unang-unang dapat sisihin natin, mga sarili natin, dahil ang bilis nating mabudol sa maliit na halaga lang. Pinagbebenta natin yung kaluluwa natin eh. Dapat mali po yun. Dapat hindi po ganon. Ang JNA Pimentel Construction, ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang Authorized Managing Officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov mula 2016 hanggang 2020. Naaabot ang halaga. Yan yung sinasabi ng mga Duterte. Na kesa dito kayo sa Davao, nagpupunta kayong mga taga-DPWH, kayong mga nag-iimbestiga, bakit hindi nyo puntahan yung mga lugar katulad yan sa Surigao? Yung bilyonaryo, in-expose na si Pimentel. Yung Rappler, in-expose si Zaldico. Bakit walang nag-iimbestiga ng mga flood control projects sa distrito o kaya sa probinsya ni Zaldico?
doon siya ang tinuturong mastermind dito eh. Ba't walang pumupunta ron para mag-imbestiga? Bakit sa Davao nag-iimbestiga? O katulad niyan, si Romualdez, o bakit hindi kayo magpunta sa Leyte para tingnan nyo yung mga proyekto, sino yung mga kontraktor doon? O bakit sa Davao kayo nagpupunta? Ito sa Surigao, o sinong kontraktor? Yung mismong gobernador. Paktay tayo dyan. Pagka ganyan, yan yung tinatawag na ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Overpriced na nga yung proyekto. Substandard pa. Tapos sila pa yung nag-approve ng mga budget para dyan. O, anong tawag doon? Putang inang yan. Nagbayad ka ng buwis, nagkandakuba ka sa pagbabayad mo ng buwis. Tapos ganito lang ang gagawin nila. Meron silang sindikato, mga mafia. Mga sindikato na yung pera mo, pucha yan, kanila din. Kita mo yung mga diskaya. Bidding. Sa bidding, siyam na kumpanya, pucha, lahat sila. Diba? Kung gaano tayo ginagago ng sistema ng pamahalaan. Kaya nga sabi ko, bulok na yung sistema. Dapat talaga to. Yung natin, yung gobyerno natin, from top to bottom, kailangan yan, revamp talaga. Dapat talaga batas militar, hindi yung batas militar martial law Dapat talaga dito, yung revolutionary government Ay, nako. Sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works. Imagine, congressman, merong 1 billion worth na allotment. Paano yan? Kontraktor. Congressman na kontraktor. Hindi ba ito dapat yung mga iniimbestigahan? Bakit puro senador ang binabanatan? Bakit si Inday Sara ang gustong ipakulong? Bakit Davao ang iniimbestigahan? Putang ina niyan. At co-chairperson ng infra committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at... Diyos ko po. Ayan, dyan. So kung ngayon mga bossing, kung tatanggap kayo ng pera sa mga tao na yan, deserve nyo yung pera na yon dahil pera natin. Puta, galing na kasi sa kademonyohan yan Nasamahan na yan ng sumpa nila. Bakit sa tingin nyo hindi makakarma yung mga putang ina niyan? Hindi natutulog ang Panginoon. Kitang-kita ng Panginoon kung gaano nila tinatarantado yung mga Pilipino. Lahat yan may gaba yan. Ang gaba, dili magsaba. Ngayon, ready ka na ba tumanggap ng karma? Kung ready ka nang tumanggap ng karma, patay gutom ka sa pera. Yan, pag binayaran yung boto mo ng mga yan, pagdating ng eleksyon, kunin mo ulit para mabaha ka ulit, malindol ka ulit, baka mamatayan ka pa. Di ba? So, bukod dyan, magtungo naman tayo, mga bossing, magtungo naman tayo sa, magtungo naman tayo dito sa magandang balita natin, di ba? May isang magandang balita kahapon, mga bossing, na ang ating Senado ay nagresolusyon patungkol sa paghiling na si Pangulong Duterte ay makalaya pansamantala habang hindi pa naman nagsisimula yung kanyang kaso for humanitarian reasons. Okay? Yung humanitarian side ng pagkakapiit ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte kasi meron na siyang stage Alzheimer. Hindi ko lang alam kung early stage of Alzheimer. Pero ang sabi kasi ni Senator Bongo, even noong hindi pa siya nakukulong, noong natapos siyang maging presidente, sobrang nag-deteriorate talaga yung kanyang health. Actually, 3 years pa lang,
into presidency, noong nangangampanya sila noong 2016, ang lakas daw talaga ni PRD. Pero after 3 years, talagang it took a toll on him na talagang humina siya. At halos na nung mga panahon na yon, binibit-bit na siya. Natutumba na siya on his own. Dahil mahina na yung kanyang balanse, mahina na yung kanyang tuhod. Si Pangulong Duterte kasi mayabang yan. Hindi yan sasakay sa wheelchair. Hindi yan magpapakita ng kahinaan. Hindi yan magpapakita na nakabaston siya. Lalakad yan mag-isa kahit hirap na hirap. Kasi nga, machismo eh. Macho. Guapito, ganun. So, may pride yan si Pangulong Duterte. Pero, noong daw siyang, wala na siya sa pagka-presidente, marami na daw siyang mga, parang nakita daw nila yung early signs of Alzheimer's. Dahil marami na daw siyang mga events na hindi na naaalala. Meron nga daw, ang naaalala na lang niya yung mga nakaraan. Kaya nga si Pangulong Duterte, kapag ka nagkukwentuhan kami, ano yan, ang kinukwento niya is yung mga nakaraan, nung college days niya, noong bago pa lang siyang mayor. Wala siyang kinukwento na bago, wala siyang kinukwento tungkol nung presidente siya. Lahat nung kinukwento niya, puros nung kolehiyo siya, ganon. Ngayon, every time that we see each other at magkukwentuhan kami, yun pa rin yung kinukwento niya. Same kwento, paulit-ulit, pero syempre, ang sarap pakinggan kasi si Pangulong Duterte yan eh. Oo, so magkukwento siya. Tapos, ikukwento niya sa'yo kung ba't niya paborito to. Kukwento niya sa'yo kung bakit niya gusto to. Pero marami na daw siyang mga current na nangyayari na hindi niya na natatandaan or nakakalimutan niya na. Sa katunayan nga, diyan daw sa Hague, ewan ko kung narinig niyo na to sa iba, pero merong instances diyan sa Hague kasi pinatawag niya yung 4 na magkakapatid eh. Sabi niya, gusto ko na silang makita, meron na akong ibibilin, so papuntahin niyo na sila dito. So pumunta silang 4 na magkakapatid. Bumisita silang 4 na magkakapatid. Ilang beses na bumisita silang 4 na magkakapatid. Tapos bigla daw nire-request niya ulit na baka naman pwede bisitahin ako nung mga 4 kong anak na magkakasabay sila. Kakagaling lang nung 4 niyang anak eh. So, doon pa lang malalaman mo na talagang si Pangulong Duterte, psychologically, hindi na talaga siya 100%. Na talagang si Pangulong Duterte ay, meron ng sakit na talagang dulot ng katandaan. Kaya nga, nag-aalala itong mga mahal niya sa buhay because si Pangulong Duterte kahit na immobile siya or hindi na siya masyadong nakakakilos, kailangan niya talaga ng kausap eh. Ganyan talaga yung mga matatanda. When you stop talking to them, they become slow. Pagka hininto nyo na sila, kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo to always visit your parents, your grandparents because yung memories nila habang kilala pa nila kayo, puntahan nyo na sila kasi pag nakalimutan na nila kayo dahil sa katandaan nila, nakakalungkot yun, mga bossing, na mabubura lahat ng alaala na yun. Kaya nga, itong mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, sinasabi na for the longest time, his whole life, umiikot yan sa pakikipagkwentuhan sa samot-saring tao kahit sino. All walks of life, mga kaibigan, constituents, barangay chairman, mga barangay kagawad, talaga at saka yung mga tao sa Davao, talagang nakakausap ni Pangulo yan. And nilagay mo siya doon sa isang lugar na walang bintana, maliit lang na butas, doon nilalaglag lang yung pagkain, mag-isa lang siya. Wala naman siyang alam sa teknolohiya. Ang bisita niya saglit lang. Tapos pag weekend, bawal pang bumisita. So, alam mo 'yon, hindi niya nakakausap at nakikita yung mga mahal niya sa buhay, hindi niya na nagagawa yung mga gusto niya. So, nag-aalala sila na baka imbis na matagal pa natin siyang makasama, baka mapadali yung buhay niya. Kaya nagpetisyon ang mga senador na sana naman ay pumayag
ang institusyon ng Senado na gumawa ng resolution requesting ICC to grant the interim release for house arrest or hospital arrest ni Pangulong Duterte. Matagal inilaban to ni Alan Peter Cayetano, mga bossing. Kasi kausap natin yung kanang kamay ni Alan Peter Cayetano, buwan daw ang binilang nila para maisama ito sa agenda. Kasi ina-approve ng leadership ng Senado kung ano lang yung pag-uusapan sa plenaryo. For the longest time daw, iniiwasan itong issue na ito. Yung ano na yan, matouch ang agenda na yan. Pero after how many months ay ano na rin, napapayag na rin nila na i-take up ito sa plenaryo. At ayun nga, gumawa ng resolusyon ang mga senador, may mga nag-sponsor na for humanitarian reasons, purposes, dahil wala pa naman confirmation of confirmation of yung case ni Pangulong Duterte. So technically, hindi siya dapat nakakulong dyan. So makikipag-cooperate naman kung ano yung magiging rules ng ICC, makikipag-cooperate naman yung kampo ni Pangulong Duterte. O, hindi ba? Kaya nag-request sila at na-approve. Ngayon, galit na galit yung mga makakaliwa kasi nga, ang Senado naman daw, wala naman daw silang power or authority over ICC. Yes, totoo yan. Pero, napakaganda nitong resolution na to kasi it's an indication na ang gobyerno ng Pilipinas ay kaisa ng defense team, which is sila Kaufman and Pangulong Duterte, kaisa nila ang mga senador na itong si Pangulong Duterte ay dapat lumabas ng detention facility at payagan na bisitahin siya ng kanyang mga mahal sa buhay at ma-confine na lang sa bahay, whether here in Davao, here in the Philippines, or wherever in the world, basta makakasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Oo. So bagamat walang authority ang Senado, bagamat walang authority ang Senate na i-impose ito diyan sa ICC, show of cooperation to ng gobyerno natin. And dahil nga doon sa kadaldalan ni Claire Castro at sa sulat ni Pangulong Marcos noon kay VP Sara na hindi sila makikialam sa desisyon ng ICC, this is a good working development, ika nga. Napakagandang development nito para diyan sa ating panalangin na na si Pangulong Duterte ay may ilabas sa detention facility at makasama pa natin siya ng matagal. Pakinggan natin yung petisyon at pakinggan din natin mamaya yung mga statement ng mga petitioners at saka yung mga bakit ayaw ng mga hindi bumoto pabor sa ICC interim release ni Pangulong Duterte. Arrest of former President Duterte. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration of proposed Senate Resolution 144, taking into consideration number 17 and 18 is now in order. Secretary is directed to read the title of the resolution. Resolution expressing the sense of the Senate, requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we recognize our distinguished Minority Floor Leader, Senator Alan Peter Compañero Cayetano, to sponsor the measure. Senator, the Minority Leader, Senator Alan Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, allow me to just say some words that is personal to me as a person, as a Christian. Napakaganda nito pakinggan yung maigi yung mga sasabihin ni Alan Peter Cayetano dito. Alam mo, grabe, bilib na bilib ako sa tao na to. Tahitahimik lang to pero grabe ang utak ng tao na to. Sana maging Senate President to agad-agad. Siya as a Filipino, as a Senator of this Republic, I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at
nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako, we joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? So, sabi niya, Pia, Senator, formal siya, sabi niya, Senators, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility, and one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility, and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president, and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, and then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered. On the part of those who are pro-Duterte, there's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extremes. But I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor, nagkwekwentuhan kami. Then he said a prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history, but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Having said that, I know 3 things. 1, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari na human rights activist. Ang sasabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue, pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. So there are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this, it is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is, well, at least when he was brought there, was mentally strong. I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, tayo, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President, I was Speaker, Senate Majority Leader, was Majority Leader. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping
now. So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also speak. No, most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him. No, but having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang. Might disagree very much with the Dutertes now, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't want to do, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, the Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on that humanitarian, huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President. Ayan, napakaganda talaga nitong sinabi na to ni Senator Alan Peter Cayetano. Nakakatok din siya sa Malacanang kasi importante din talaga yung Malacanang. Alam naman niya na mahirap yung landas na yon dahil alam naman natin na yung Malacanang ang punot dulo at talaga namang tumrabaho, nag-utos sa pagpapakidnap kay Pangulong Duterte. Pero nakikita na rin ni Cayetano na opportunity lahat ng mga iskandalo na nangyayari ngayon na baka sakaling makabawas sa tensyon ng mga galit na tao kapag ibinigay ninyo, sinuportahan ninyo itong resolusyon ng Senado. Itong mga taga Malacanang, alam natin mga demonyo yan. Pero alam mo kasi ang Panginoon kaya niyang gawin ang lahat. Oo, kaya niyang palambutin ng pinakamatigas na bagay sa mundo. Kaya niyang paputiin ang maitim at marumi na bagay. Ganun ganun ng Panginoon. So sana yung bisitahin ng konsensya itong mga nasa Malacanang at pakinggan naman yung taong bayan. Kasi itong ginawa ng Senado ngayon, boses na ito ng taong bayan. Nung nakita naman natin kung gaano kalaki yung crowd na nabuo natin, buong mundo, noong kaarawan ni Pangulong Duterte, ganun kamahal ng tao si Pangulong Duterte. Hindi naman si Pangulong Duterte ang kalaban natin talaga. Ang kalaban natin talaga, yung corruption sa gobyerno. Nakita nyo ba si Pangulong Duterte yumaman? Nakita nyo ba si Pangulong Duterte na namuhay sa rangya? Nakita nyo ba yung mga anak niya na katulad ng mga anak nila Zaldico
na nagpapakita ng yaman, rangya at sarap ng buhay. Nakikita nyo ba sila nagyayabang? Nakikita nyo ba sila na pinasasaan nila yung pera ng taong bayan? Mas mayaman ang Davao kaysa sa Surigao. Pero nakikita nyo ba yung mga Duterte na 'di ba? Wala naman tayong nakita na pang-aabuso ng mga Duterte. Hindi naman sila nagkaroon ng mga ganyang mga sasakyan, 1 bilyong sasakyan, garahe na ganyang kalalaki. Mga tahanan na sobrang garbo na baka hindi na sila nakikita-kita sa loob. Wala pong ganun ang mga Duterte. Kaya hindi sila ang problema rito. Ang problema lang kasi ng mga politiko ngayon, kaya nila gustong ang mga Duterte ay mawala sa landas nila dahil nabibisto yung mga incompetence nila, yung kabobohan nila, pagnanakaw nila. So, sana lang talaga itong resolusyon ng Senado, sana din, i-consider ng Malacanang. Because for humanitarian reasons, for humanitarian purposes, kung hindi susuporta ang Malacanang, ibig sabihin talagang Malacanang ang may masamang layunin para sa mga Duterte, para kay Pangulong Duterte, para sa bayang Pilipinas. Wala nang iba. Kasi pwede naman silang umokey dito sa resolution na ito and request ICC. Request sa ICC na bigyan na lang siya ng house arrest. Kung pwede dyan sa Europe din, okay lang. Kasi for humanitarian reasons, hindi ba? And then, hindi naman ibig sabihin nun, yung kaso ng tao, wala na . Ang ibig lang naman sabihin nun is habang wala pa namang confirmation of cases, pabayaan na muna natin na si Pangulong Duterte ay maalagaan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Anong mahirap dun? Hindi ba, mga bossing? Pakinggan din natin yung manifestation ng ibang mga senador patungkol dito sa request na ito ni Cayetano. Habang ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama. Nakarating sa PMA Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, na palapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya, naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila'y nakitira dyan sa squatters area sa may barangay Butukan, Project 2, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nanghihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, Tay,
hindi ka pwedeng umuwi. Dahil hanggang ngayon, hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa'yo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako, nasa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuuna na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yan, napakaganda rin. Alam nyo, kahapon, we were actually invited in the Senate to attend this plenary session dahil nga i-raise na nila at naka-schedule na ma-take up itong resolution, itong resolution na ito. Kaya lang, di tayo nakapunta gawa ng, alam nyo na, syempre, ano naman yan, baka mamaya pagpunta natin dyan, di tayo pauwiin. Oo, gigil na gigil pa na may mga tulpo sa atin. May contempt tayo dyan eh, kahit hindi naman nag-hearing eh. Hindi, pero, I was doing doing cardio when I'm listening to yung mga manifestations na ito. Talagang sapul na sapul ako. Almost teary-eyed ako kasi ang Pangulong Duterte, wala siyang ginawa na hindi para sa nakakaraming Pilipino eh. Tinan ninyo, wala nga siyang kaso sa Pilipinas eh. Yung sinasabi nilang libo-libo na pinatay, ICC na mismo ang nagsabi na 40 lang yung murders na meron silang record at involved doon sa kaso. 40 lang. Tapos libo-libo yung sinasabi nitong mga peking human rights advocate. Saan galing yun? Hanggang ngayon, yun pa rin yung pinalalabas nila kasi nga mga komunista yan. Pag yung mga komunista ganyan, paulit-ulit lang nila nasasabihin kahit naman hindi totoo. Paulit-ulit dahil propaganda nga eh. Ganyan ang mga komunista. So, talagang unfair. At para sa isang tao na nagmahal sa Pilipinas, ginugol ang kanyang buhay sa pagmamahal sa bayang Pilipinas, bigyan naman natin siya ng ng proper na pagtrato. Hindi naman niya hinihingi, pero deserve niya yun eh. Kung matatandaan nyo, si Gloria Arroyo, kinulong sa ospital. Si Erap,
ikinulong din sa, hindi naman siya nakakulong sa walang access yung pamilya niya. Si Leila de Lima, dapat nakakulong yan sa normal na correctional pero nasa detention facility ng Krame, di ba? So, nagbibigay tayo ng kortesiya sa mga taong ito dahil hindi naman sila normal na tao. Sila ay naging part ng history natin dahil sila ay mga hinalal ng taong bayan. Sila ay kahit na ano pa sabihin natin, meron talagang VIP treatment sa ganitong mga klase ng mga tao. Yung mga ikinakaso naman, yung mga sinasabi naman nila na hinagpis ng mga biktima, tanga pala kayo eh. Yung mga biktima na sinasabi nyo, wala naman doon sa nagkakaso sa ICC. 3 counts lang eh. Ng 3 counts of crime against humanity murder. Lang yata yung ikinakaso sa kanya doon eh. Tapos may mga number kung ilan. Mayroong 9, 14. Oo, so ibig sabihin, at saka wala pang ang kaso, wala pang confirmation, presumption of innocence. Bakit kay Romualdez pwede yung presumption of innocence? Bakit kay Pangulong Duterte hindi pwede? Tapos, ito pa ang matindi, sasabihin nyo, kasi nga, chain of command and responsibility. Bakit kay Pangulong, Pangulong Duterte, kay Pangulong Duterte hindi nag-a-apply yung command responsibility. Hindi ba? Kay Pangulong Duterte, command and responsibility gumagana, pero kay Romualdez tsaka kay Marcos hindi. Na yung mga corruption ngayon hindi pwedeng isisi kay Marcos kahit siya naman ang pumirma. Samantalang lahat ng namatay noong panahon ng war on drugs, dahil deklarasyon ni Pangulong Duterte na labanan ng kasamaan ng droga, siyang nakakulong ngayon sa ICC. Di ba it is also safe to say na itong si Bongbong Marcos ang pinuno ng mga kawatan sa Pilipinas dahil siya ang pumirma ng pinakakawatan na budget sa Pilipinas yung 2025 GAA, di ba? Diyos ko po, double standards kasi kayo, mga dilawang tae tsaka mga pulahang abnoy. Ngayon ito yung mga umayaw doon sa resolusyon. Pakinggan nyo. Resolusyon. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Ito, nag-abstain si Tito Soto. Kasi, kung siya lang daw, yung konsensya niya, okay siya doon sa pinapasang resolusyon. Kaya lang, siyempre may amo siya. So dahil may amo siya, mag-abstain na lang siya. Baka masaktan yung amo niya. Hindi, pero siyempre Senate President ka, hati yung bahay, di ba? Merong gusto, merong ayaw. At ikaw bilang isang kunyari, walang kinikilingan na Senate President, so sa gitna ka lang. So ako naiintindihan ko yung abstain ni pag-abstain nito ni Tito Soto. Naiintindihan ko. Yung sa isa ako hindi ko naiintindihan ito. Maging si Senator Raffy Tulfo abstain din. Abstain din abstain din si Kupal. Nagmamalinis na naman. Akala mo pagkalinis-linis na tao. Akala mo napakatino. Akala mo kumikinang sa kalinisan. Bakit abstain? It should be proven na meron po siyang sakit. Ang ina ka? It should be proven na meron siyang sakit? So are you saying na sinungaling si Inday Sara? Are you saying sinungaling yung abogado niya? Ang abogado hindi yan pwede magsinungaling. Hindi nila pwedeng pikein yan. And pwede naman yan i-deny ng ICC kung peke yan eh. So kailangan pa ng medical certificate. Bakit hindi kayo mag-request ng drug test kay Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos na sinasabi ng taong bayan na addict siya,
Ang makakapagpatunay lang na hindi siya addict, sarili niya. Magpa-drug test siya. O bakit hindi nyo ma-request na magpa-drug test siya? Presidente siya ng Pilipinas tapos may issue na addict siya. O isa pa, Rapi Tulfo. O napakalinis ng pamilya nyo. O meron lang akong ipapakita sa'yo. Baka lang makalimutan mo. Kinakailangan po, i-reassess niyo po sila. Kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check tungkol sa mga buhay-buhay nila. Kung sino sila. You have really to assess who they are. Kasi nga naman, kahit na gusto niyo gumawa ng tamang... Ano, lifestyle check oh. Gusto mo ng lifestyle check. Tapos yung anak mo, hindi mo ma-lifestyle check. Gusto mo ng malinis na pamumuno. Tapos yung anak mo... O bagitong congressman lang, ganyan na mamuhay. Hindi naman kayo bilyonaryo. Isa ka lang namang broadcaster. Paano kayo nagkaroon ng ganito karaming pera? Para yung anak mo makagastos ng 2.4 million isang gabi. O, linis-linis. Sabi ko nga sa iyo, Tulfo, wala ka ng reputasyon. Wala ka ng reputasyon, Rapi Tulfo, sa totoo lang. Sa ginawa ng anak mo at saka sa pagpapakita ng pamilya mo ng rangya ng buhay. Tapos pinagkakakitaan nyo yung problema ng mga mahihirap na Pilipino. Tapos kayo ang yaman-yaman yung mamuhay. Oh, tapos ngayon, ang ginagawa kasi nito ni sige diretso mo nanto. Trabaho, pero yung nasa likod ninyo ay gumagawa ng kalokohan at binubulag kayo, binubukulan. Sarap ng sayaw, oh. Ang lalaki ng tiyan, oh. Kayo, sayang lang po. Hintayin natin ang mata. Oh, di ba? Oh, ulitin natin para makita nyo. At tagos sa buto. Kinakailangan po, i-reassess niyo po sila. Kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check tungkol sa mga buhay-buhay nila. Kung sino sila. You have really to assess who they are. Kasi nga naman, kahit na gusto niyo gumawa ng tamang trabaho, pero yung nasa likod ninyo ay gumagawa ng kalokohan at binubulag kayo, binubukulan kayo, sayang lang po. Hintayin natin. Oh, di ba? Sayang lang po. Oh, yan si Erwin Tulfo. Oh, ngayon ito si Erwin Tulfo, humihingi siya ng pruweba para mag-yes siya. Pero nag-abstain siya. Hindi siya bumoto. Kasi ito si Erwin Tulfo, may pangarap yan. Gusto niyan tumakbo sa mataas na posisyon. Pag tumakbo to sa mataas na posisyon, walang alam sa batas to. Anong gagawin nito? Eh di parang Rapi Tulfo in action ng Pilipinas. Eh di mas lalo tayo magkandalitse-leche. Tanginan yan. Trial by publicity lahat ng kaso sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po, poverty porn. Oh, ayan. Tignan mo. Oh, sinabi na nga ni Inday, tatay ko may sakit. 81 years old, sir. Nakikita mo naman, siguro, na halos hindi na makalakad dyan. Ngayon naglalaro siya. Hindi siya makano, hindi siya makayes. Bakit? Kasi pag nag-no siya, magagalit yung mga DDS. Pag nag-yes naman siya, magagalit naman yung mga dilawan tait, mga loyalistang tanga na followers niya. Kaya gitna na lang siya. Ginastify niya pa. Ginastify niya pa na kailangan magpakita ng pruweba. Sa totoo lang naman, bumoto ka o hindi, wala ka naman talagang konsensya. Kasi ang pinag-uusapan nga dito, humanitarian reasons, humanitarian purposes, hindi naman yung kaso eh. Sinabi ba na pag nakalabas siya, hindi na siya makikipag-cooperate sa kaso? Tuloy-tuloy pa rin naman yung kaso eh. And pinaliwanag na nga sa'yo ni Cayetano, tatanga-tanga ka pa rin. Tayo na yan ang sinasabi ko kapag ka ang tao, pag ang tao merong itinatagong baho, ganyan. Nag-iimbestiga sa PCSO noon. 'Di ba? Nag-iimbestiga sa PCSO yung loto. Yung linggo-linggo may nananalo, ano nangyari? Wala. Ang tapang-tapang niya. Pinangalanan yung mga tao tapos nga. May bali-balita pa naman noon na nagkaabutan daw. Bilyon-bilyon daw eh. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Tapos nung nakaraan naman, meron din siya, sinabi niya, Michael Ma, pinangalanan niya. Sa smuggling, napatawag niya ba yung Michael Ma sa Senado? Hindi rin. Bakit? Alam na this. Naging nabulok ito. Maaga nabulok. Gusto ko rin naman to noon. Gusto ko tong Rapi Tulfo noon kasi sabi ko at least matapang. Yung pala putang na ganun din. Wala rin pinagkaiba eh. Isang termino pa lang basura na yung ugali. Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Dahil mo bulok.
It is true, sir. The Dutertes are not liars like you. Hindi yan katulad ng pamilya nyo na mga sinungaling. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Pero si Senator Risa Hontiveros hindi pumabor sa resolusyon. Wala naman daw kasing indikasyong hindi kaya ng ICC na bantayan ang kalusugan. Ayan, ito si Risa Hontiveros, naiintindihan natin. Talagang kritiko ito. So, yung mga motherhood statement niya, yung mga maalaala mo kaya tone niya, gets na natin yan. Wala na tayong ano dyan. Hindi na rin to dapat reaksyonan. Mga taong nasa kustodiya nila. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Oo, parang ikaw, may parliamentary immunity ka. Kaya immune ka sa mga kaso. O, hindi ba? Kasi nga politiko kayo. Accept the fact. Kaya nga nyo gusto magpolitiko dahil ayaw nyong mapabilang sa normal na mga Pilipino eh. Normal yan. Si Pangulong Duterte, dating Pangulo yan. Ikaw nga, gusto mo irespeto ka dahil senador ka eh. So si Pangulong Duterte, Pangulo yan. Dapat irespeto din yan. At saka wala namang kaso. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas eh. Kinidnap nga lang yan. Pinadala dun eh. Di ba? Oo. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Ganun talaga. Ganun talaga mamang buhay. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi naman pwedeng yung mga politiko na katulad nyo. Kaya nga kayo may mga parliamentary immunity. Diba? Kaya nga kayo may ganun dahil special yung mga posisyon nyo. So si Pangulong Duterte is not just a normal lolo. He was the former president and he did a lot for the country. So he should be accorded with respect, accorded with due process, accorded with yung humanitarian kumbaga sabi ko nga si Leila de Lima nga humanitarian, si Erap humanitarian, si Gloria humanitarian, o tapos kay Pangulong Duterte hindi pwede. Siya pa yung pinakamagaling na presidente. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Si Senator Kiko Pangilinan mas panig daw sa mga nanghihingi ng hustisya. Naiintindihan natin itong dalawang itlog na to kung bakit ganyan ang kanilang Pero merong rebuttal si Senator Cayetano eh. Ayan si Senator Cayetano may rebuttal dyan. Ang sabi ni Senator Cayetano, ayan, ang resolusyong house arrest ni PRD hindi yan iba daw ang ganti sa hustisya. Kasi yung tao ay hindi pa man guilty. Yung tao ay akusado pa lang at hindi pa nga nagsisimula yung confirmation, hindi pa alam kung kailan magsisimula yung hearing niya. Tapos nakakulong siya doon. So maling-mali na nga yung paraan na pagpapadala sa kanya doon. Mali na nakakulong siya nang wala pa naman talaga siyang kumpirmasyon ng kanyang mga kaso. So nararapat lang na makalabas si Pangulo, pero may rebuttal siya doon sa mga sinasabi nila Risa Hontiveros at saka ni Tito Soto. Thank you, Mr. President. Maybe we also recognize Senator Cayetano. We passed. Senator Cayetano is recognized. President, may I ask how my vote was recorded? Yeah. Sir President, may I record my vote as yes, and may I brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. First of all, Mr. President, again, with all due respect din sa mga nagsalita before us who opposed, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po na final ng iba't ibang mga miyembro ng Senado, are within the rules of the ICC. Ilinawin ko po yun kasi parang sinasabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Nagmagaling kasi si Risa, may mga sinite siya na mga tao na hindi na-approve, hindi na-approve. Bago ipasa tong resolution na to, matalino naman to si Cayetano, hindi katulad ni Risa na tuyot na yung utak, baka walang dilig.
Oo, ito si Cayetano, pinag-aralan nila yung rules ng ICC at itong request nila ay tumatalima doon sa batas ng ICC. Kasi magaling nga itong mga propagandista na to na magsalita, pero sa totoo lang, hindi naman nila kayang patunayan na yung mga sinasabi nila makatotohanan. Tingnan mo yung sinasabi ni Cayetano. Galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents ng ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin kasama kay Majority Leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice. Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan nyo halimbawa si dating Senator Leila de Lima. Wag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore yan ang problema sa double standards na mga na mga politiko. Na kung sila pwede, kapag sa kalaban nila hindi. Yan ang problema kapag merong talagang political leanings. Whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos, because replay na to Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino and even before Aquino. So again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Precisely. Our courts here, the DOJ will that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if I was a victim of a crime here, no, at masakit na makita kong magpiyansa or may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President. Galing nung pagkakaatake ni Alan doon. Kasi
Ayaw lang talaga ni Ontiveros. Regardless kung humanitarian reasons or whatever reason, si Ontiveros will be an anti-Duterte and ayaw niya talaga na makalabas si Duterte. That's it. Oh, dapat nga si Risa Ontiveros. I will my vote is no. Why? Because I'm Risa Ontiveros and I hate Duterte. Dapat ganun eh. Ganun lang. Ang dami pa sinasabi yung hinagpis ng mga namatay. Ganito, ganyan. Mga ulul. Kaya ayaw nyo kasi nga anti-Duterte kayo. Yung plain and simple. Huwag kayo magtago doon sa sa palda ng human rights, sa palda ng mga biktima. Yung ganun. Ayaw nyo kasi nga anti-Duterte kayo. Ang linaw ng sinasabi ni Cayetano, walang emosyon na involved dito. Regardless kung itong legal remedy na to ay available, kahit masama sa loob mo, tatanggapin mo. Galingan nyo sa korte para mapanagot nyo ito. Kasi kung hindi, at wala kayong ebidensya, kahit anong iyak nyo, kahit anong lungkot nyo, makakalabas at makakalabas yan. Ayan. O, di ba? Kaya, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng mga content, ayan, mag-subscribe kayo sa channel na to, mag-like, mag-share, at abangan ninyo yung ating mga uploads dahil hindi natutulog ang mga kawatan, kaya hindi rin tayo mapapagod na batikusin ng mga animal na yan. Kaya maraming salamat. Manood po kayo ulit sa susunod nating vlog. Kita-kita tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong